Ang pagtatapos ng Hulyo sa taong kasalukuyan ay nagdala ng samut-saring agam-agam at takot sa international community dahil sa pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan o Middle East. Ang pangunahing sanhi ay ang paglikida at pagpatay sa political leader ng teroristang Hamas na si Ismail Haniyeh. Siya ay napatay ng madaling araw mula sa airstrike sa kapital ng Iran noong Huwebes, Hulyo, 2024. Ang pamunuan ng Iran kasama ang militanteng grupo ay sinisisi ang bansang Israel sa pagplano at pagsegowa ng assassination. Ang sigalot na ito ay maaaring hamatong sa mas mainit na all-out regional war. Katunayan, ang Supreme Leader ng Iran ay nangako ng maigting na paghihiganti laban sa Israel. Sa huling mga sandali ni Haniyeh sa Iran, siya ay makikitang masaya at pumapalakpak sa inauguration ceremony ng bagong presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Makikita sa larawan na katabi niya ang pinuno ng Palestinian Islamic Jihad Militant Group at Hezbollah. Ang Iranian media ay naglabas ng larawan ni Haniyeh kayakap si Pezeshkian. Nauna na niyang kinatagpo si Khamenei. Matapos ang ilang oras ng pagdiriwang, ang airstrike ay tumama sa 6 na palapag na bahay na tinutuluyan ni Haniyeh. Kasama niyang nasawi ang isa sa kanyang mga bantay. Ayon sa Iranian State Television, si Haniyeh ay pinatay sa pamamagitan ng missile. Ang makapangyarihang Iran Revolutionary Guard ay nagbanta na ang Israel ay kahaharapin ang mapait at masakit na tugon ng Iran at mga kakampi sa buong Middle East. Ayon sa pahayag ng isang paksayo ng Hamas, ang assassination ay magdadala sa bagong antas ng digmaan at ito ay may malawakang epekto sa buong rehiyon. Samantala, si Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nagwika na magbabayad ng mahal ang sinumang magsasagawa ng agresyon o pagsalakay sa bansang Israel. Ang mga susunod na araw ay magiging challenging o mapaghamon. Ang Israel ay ipagpapatuloy ang mapamuksang kampanya sa Gaza hanggat hindi nauubos ang Hamas. Bakit pinag-initan ng Israel na mapatay si Haniyeh? Kung matatandaan, si Ismail Haniyeh at iba pang mga leader ng Hamas ay sinasabi ng Israel Defense Force, IDF, na nagplano at nagsagawa ng madugong pag-atake sa Israel noong Oktubre 7, 2023. Sa tala ng Israeli Health Ministry, 1,175 Israeli ang napatay, kasama na ang mga hostages na kalaunan ay namatay sa kamay ng Hamas. Hanggang sa kasalukuyan ay marami pang Israeli hostages ang nasa pag-ingat ng Hamas sa kabila ng international na mungkahi na isuko na ang mga hostages. Ang assassination kay Haniyeh ay maaaring magdulot ng matinding digmaan sa dati ng marupok, komplikadong tungalian dahil unang, importanteng leader at kinikilalang bayani ng Hamas si Haniyeh. Pangalawa, ang panahon ng pag-atake kung saan ipinagdiriwang ang inaugurasyon ng bagong pangulo ng Iran. At pangatlo, ang pagsagawa ng atake sa siyudad ng Tehran. Tunay na nakakabahala ang posibilidad ng direktang komprontasyon ng Iran at Israel kapag gumanti na ang Iran. Ang Amerika at ang ibang bansa ay nagkukumahog upang mapigilan ang mas malaki, mas agresibong tunggalian sa pagitan ng dalawang bansa, sa opisyal na pahayag ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ang paghihiganti ay kanilang tungkulin at ang Israel ay nararapat na maghanda sa masakit na paghihiganti dahil sa pagpatay sa kanilang pinipitagang panauhin. Ang maigting na tensyon sa magkaribal na bansa ay muntikan ng humantong sa digmaan ngayong taon nang pasabugin ng Israel ang embassy ng Iran sa Damascus. Ang Iran ay gumanti at ang Israel naman ay nagsagawa ng kontra-atake. Nagkaroon ng palitan ng airstrikes sa magkabilang teritoryo. Ngunit dahil sa matagumpay na pagpupunyagi ng mga bansa na pahupain ang tensyon, matagumpay na napigilan ang tunggalian at mapamuksang inkwentro. Ano ang implikasyon ng assassination? Ang pagpatay kay Haniyeh ay maaaring humantong sa pag-atras ng Hamas sa negosasyon ng tigil putukan at ang pagpapalaya sa mga hostages na umabot na sa 10 buwan na giyera sa Gaza na sinasabi noong una ng IDF na nagkakaroon na ng progreso. At ito rin ay maaaring magpaapoy sa dati ng salpukan ng Israel at Hezbollah, ang militanteng grupo sa Lebanon, kung saan ang international diplomats ay nagsusumikap na pigilan ang digmaan, matapos ang rocket attack noong 1 linggo na pumatay sa 12 kabataan sa Israeli-controlled Golan Heights. Sinasabing ang Israel ay nagsagawa ng bihirang pag-atake noong Martes sa kapital ng Lebanon na nakapatay sa kay Fuad Shukor na pangunahing Hezbollah commander at itinuturong responsible sa rocket strike. Ang pag-atake ay nakapatay din ng 3 babae at 2 bata, ayon sa ulat ng Lebanese Health Ministry.
Ang United Nations Security Council ay nagpatawag ng emergency meeting noong Miyerkules upang pag-usapan ang umiigting na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ang 15 kataong miyembro ay nagbanta na ang Middle East ay nasa delikadong sitwasyon, nakatatakot na potensyal na pag-igting ng labanan, at hinikayat na ang mga sangkot ay magpigil ng sarili at pairalin ang diplomasya. Ang main consultative body ng Hamas ay inaasahang magpupulong kaagad matapos ang libing ni Haniyeh sa araw ng Biyernes sa Qatar upang pumili ng bagong kapalit. Sa panayam sa Hamas, sa Huwebes ang lamay kay Haniyeh sa Tehran at Muslim funeral prayers sa Bayenes sa Doha na susundan ng paglilibing sa Lusail, ang pangalawa. Pangalawang pinakamalaking syudad ng Qatar, si ILA Secretary of Defense Lloyd Austin ay nagpahayag na mayroon pang pag-asa ang diplomatic solution at naniniwalang ang digmaan ay maaari pang mapigilan. Sa kabilang banda, ang isang Western diplomat na nagpapatago ng kanyang pagkakakilanlan ay nagpahayag na ang pag-atake ng Israel sa Beirut at Tehran ay halos kinitil na ang pag-asa ng tigil putukan at posible itong magtulak ng mapaminsalang regional war sa Middle East. Sa pahayag ng opisina ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant, ang Israel ay hindi nag-udyok ng digmaan subalit ang Israel ay nakahanda sa anumang banta ng panganib. Magpapadala naman ng dagdag na fighter jets at warships sa Middle East ang Via Military. Batay sa pahayag ng Pentagon, ito ay upang paigtingin ang depensa ng Washington kasunod ng mga banta mula sa Iran at kaalyadong militant groups na Hamas at Hezbollah. Ang pagpatay kay Ismail Haniyeh at ang banta ng paghihiganti ng Iran ay nagdulot ng matinding alitan at tensyon sa gitnang silangan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga tinig ng kapayapaan ay patuloy na umaasa na magtatagumpay laban sa ingay ng digmaan.